Nananalangin na po ako noon sa Panginoong Diyos na bigyan ako ng mapapangasawa na mamahalin ako, not only at my best but also at my worst. Siyempre, mananampalataya, mabait, mapag-alaga. Sa pagharap ng dalawang tao sa Panginoong Diyos para ikasal, ay hindi lamang sa isa't isa ang kanilang gagawing sumpaan, kundi higit sa lahat ay sa harap ng Panginoong Diyos. Sa episode na ito ng Paninindigan ay ating tunghayan kung paano nanindigan sina kapatid na Mark at kapatid na Paula sa kanilang sinumpaan sa Panginoong Diyos. Parehong taga Marikina sina Mark at Paula, pero sa New Era University sila nagkakilala. I first met Mark po, tandang-tanda ako, nung nasa room 206 po kami ng NEO Glee Club. I think that was in 2005. Yeah. Nakaupo po ako sa second row kasi by row po ang upo namin sa Glee Club. Tapos, pumapasok po yung mga nag-audition. Tapos, pumasok sila ka Mark. May kasama po siyang isa pa na... Dalawa po kami. Opo. Na recruit din po namin. Yung patawag na mga recruits po namin. And then, nag-audition po siya sa harap po naming lahat. Nung nakita ko po siya, talagang maganda po kasi isa po siya sa mga soloista po namin noon eh. Bali, ahead po sila sa akin ng 2 taon po. At ate po ang tawag ko sa kanya noon eh, nung Glee Club kami dahil mas matanda nga po siya. So yung respeto po talaga pag ate kuya. Pinakanta siya ni Ma'am Fe Walat. Tapos, pinag-vocalize po siya. Ayun, pataas ng pataas yung yung... Hindi po tumitigil si Oo, hindi tumitigil si Ma'am. Kaya, after na nagpalakpakan kami lahat, kasi bihira po yung yung ganun na nag-audition, tapos may itsura. Hindi kasi maaliwalas yung yung mukha niya. Ganon. Tapos may boses, kaya natuwa po kami yung mga members, tapos si Ma'am natuwa din. Yun po, hindi ko makakalimutan yun kasi doon ko siya unang nakita. Yun po. Tapos magkasama po kami doon sa Glee Club, may kanya-kanya po kaming set of friends po eh. Kumbaga yung siya, may kaibigan siya. Kumbaga kami, magkakapatid po kami sa loob. Pero may kanya-kanya kaming mga kasama po pag kumakain, lumalabas. Hindi po kasi kami masyadong nagkakausap talaga ni Ka Mark sa Glee Club. Actually, hindi po kami nagpapansinan. Hindi po ako social person talaga. Tapos siya, may sarili siyang barkada. Yung mga friends ko, nakakausap niya, pero ako, para kung may anti-social noon. Lahat sila kaibigan ko, pero hindi po ako mahilig makihalubilo. Pag-rehearsals lang, tsaka talaga kami magkasama. Ang New Era Glee Club po ay organisasyon sa New Era University na naguhubog po ng mga mag-aaral, mga kabataan. Ito po ay tinatag noong 1978 po ng Cafe Walat. So yung mga values po na itinuro po actually yun po talaga yung pinaka natutunan po namin sa Glee Club bukod sa hindi po yung pagkanta yung main eh. Baga yung values po na naitanim po sa amin. Nagagamit po namin siya hanggang sa mga pagtanda po namin. Yung pag-awit bonus na lang po talaga siya. Ang Glee Club po, ang function po niya ay talagang nire-representa po ang school sa mga aktibidad po ng iglesia. So noon po, nung dati pa, nung hindi pa masyadong uso yung mga choral groups po sa mga lokal, bali Glee Club po yung isa sa mga iniimbitahan po ng mga lokal para magtanghal po sa mga anibersaryo, outreach services.
Naunang makapagtapos si Paula, kaya mahigit 1 taon silang hindi nagkita hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. After I graduated na po, 1 year after ba yun, nagkita po kami sa lokal ng Marikina Sentro. Tumupad po ako. Dahil binabataris po ang lokal ng Concepcion, doon po muna kami sumasamba. Tapos, papalakad po ako sa main gate. Parang nakatingin lang ako sa floor o sa kawalan. Tapos bigla ko siyang nakita. Nakangiti lang siya sa akin. Natawag ko sa'yo. Hindi ka nagsasalita eh. Yun, basta nakangiti lang siya sa akin. Ayun po, tuwan-tuwa akong nakita ko siya kasi tagal ko na po hindi nakakita ng Glee Club. Parang pamilya po kasi kami. So sabi ko, nagulat po talaga ako, na-surprise ako, and I was really delighted to see him. Sabi ko, Mark, tas hinawakan ka siya, Mark. Nagulat ako. Nagkita po kami. Tapos yun, usap-usap, kwentuhan. Ate Pao pa nga po tawag sa akin. Ate Pao, kamusta ka na? Balita, work ka na ba? Yun po. Tapos hanggang weekly, parang yun, natutuwa po kami na nag-uusap, kamustahan. Tapos nagkakwentuhan kami, nakwento niya sa akin yung family niya, or basta nag-catch up lang kami. Sa puntong ito, ay alam na ni Mark na may nararamdaman siya kay Paula. Lagi niya akong tina-text every morning, good morning, kumain ka na, hello, lunch na, kumain ka na ba? Mga ganun lang. So, nasanay ako nun every day talaga, walang palya. Ganun siya. Tapos, nagkakakwentuhan kami, text. Di naman kami nagkikita every day. Dinadala niya ako ng pagkain minsan, pagkatapos ng ensayo namin, dahil mga awit po ako nun. Tapos, may time pa nagdala siya ng roses. Hindi ko pa yun naiisip. Pero that night din, kinausap din ako nung friend ko, sabi niya, parang kung hindi naman ako seryoso, kasi yun ang pakiramdam ko nun eh, parang hindi naman ako seryoso kay Mark. So, sinabi ko po kay Mark na itigil na lang po yung ginagawa namin, yung panliligaw niya, lalo na kasi parang wala pong kapupuntahan. Parang sumama po ang loob ni Mark noon, pero sinunod naman po niya. Lumayo ako. Oo. The following day, Hindi po ako nagte-text na. opo, yun nga, the following day, nasanay nga po lagi siya may text, di ba? Araw-araw talaga. So, the following day, nung nag-usap kami, Tumawag wala po siya siyang sa akin, umiiyak ang... hindi. Walang ano ka ba? Wala pa doon. Di gumising ako, nag-expect po ako ng, hindi naman expect, nasanay kasi, pagtingin ko sa cellphone ko, ayun, pagtingin ko wala. Tapos, sige, wala. Okay, ganun. Tapos hanggang hapon, wala din. Parang na ako. Tinext ko siya, inaway ko siya. Sabi ko, you're not a real fan, mga ganun. Biglang may ganun. Ako naman yung nagsabi na tumigil na siya. Tapos yun pala, tulog siya maghapon, kaya hindi siya nagte-text. Tapos hindi ko po alam no, talagang hindi ko naintindihan yung sarili ko na parang ang bigat po ng loob ko din. Tapos bigla na lang akong umiyak. Umiyak po talaga ako ng humagulgol ako. Yung hindi naman naririnig ng iba kasi nasa bahay ako. Humagulgol po ako nang hindi ko naiintindihan bakit ganun. Parang may masakit, may something. Tapos parang doon ko po unti-unting nakita na baka nga po may nararamdaman na po ako kay Mark. Dito napagtanto ni Paula ang kanyang totoong nararamdaman kay Mark. Parang in-invite ko siya, kita tayo, ganon. Tapos yun, pinagluto ko siya. Hindi ko pa agad sinabi. Tapos nung kinulit niya ako sa text, nasabihin, sabi ko, kasi ipinagluto kita, ganito, ganon. Tapos ang reply niya sa akin, speechless, sabi niya ganon. Ayun, tapos nung nagkita po kami, may dala naman siyang bouquet of roses.
So, that was the day po na naging officially, we became a couple po. And ipinakilala ko na rin po siya sa mother ko. Taong 2013, nagpakasal sina Mark at Paula. Isang sumpaang sa harap ng Panginoong Diyos binitiwan. Matapos ang kasal, ay nagsimula na ang pagsubok sa kanilang pagmamahalan. After namin pong ikasal, September po kami kinasal, mga November 2013 po. Ang nangyari po, yung mata niya sa kanan, hindi po sumusunod sa paling ng movements. Yung right eye ko po, nagkaroon siya ng paralysis. So, pag gumagalaw po yung left eye ko, hindi po siya sumusunod. Meron po siyang karamdamang tawagin ay multiple sclerosis, wherein ang kanyang autoimmune system ay mahina. Sa books namin, 1 in 1 million ang ratio nito sa population. Kaya very rare talaga. At hindi mo alam kung wala kasi itong definite na dahilan na pagkaganito ka, dadapuan ka nitong sakit na to. At kung ganito naman, magkakaroon ka ng sakit na to. Kaya napakahirap na magkaroon nito sakit na to. Up to now na ang science napaka-unlad na. Itong sakit na to ay wala pang definite na pattern ng gamutan. Ang immune system, ang nervous system ng katawan mo, kaya nagkakaroon ng paralysis. Yun po ang napipinsala dito sa ano na to, sa sakit na ito, mula brain yun down. Kaya may paralysis, may ganyan, may blindness, numbness, mga sakit na mahirap kalaban ng isang tao. Hanggang sa medyo nahirapan din akong lumakad ng onte kasi nahihilo ako. Sa ospital nga po, tinakpan muna to ng patch para hindi ako masyadong mahilo. Yun po ang unang-unang pagsubok po sa amin ni Mark bilang mag-asawa. Batid ni Mark na bago pa man niya pakasalan si Paula, ay mayroon itong karamdaman. Pero hindi niya inakala na magiging malala ang kalagayan ni Paula. Noon po, hindi pa ganun ka-big deal sa amin nung panahon na yun, 2013. Kasi vision po niya, kumbaga yung katawan niya, nakaka-function naman po siya sa bahay. So yun po, tuloy-tuloy, nakapag-jogging-jogging pa nga po siya noon eh. Ang akala ni Mark at Paula ay sandaling kalbaryo lamang na kanilang dadalhin ang karamdaman ni Paula. Subalit, muli silang nasadlak sa isang sitwasyon na susubok ng kanilang katatagan. Ang pinaka-significant attack po na nangyari po sa kanya is last year po. Doon po siya ulit na-paralysa, waist down. Pero nangyari po noon, mga after 2-3 days or hindi po tumagal nadala po namin agad siya sa ospital noon. So, ang pinakagamutan po talaga doon is steroids. Yung mataas na, mataas na dosage. Kumbaga, hindi siya binibigay ba basta-basta kasi maaari din siya makasira ng katawan mo. Specifically po yung kidneys kasi doon siya na-filter. So, yun po, 5 days siyang naka-IV steroids sa ospital. Tapos, nag-spike up na po yung creatinine niya, nag-high blood, tumaas yung blood sugar. Ang pakiramdam ko po kasi, nag-start siya nung buntis po kasi siya, bago siya manganak nun, yung baby po namin napuluputan ng umbilical cord sa leeg. Saka sabi ng doktor, hindi daw po pwedeng i-normal yun dahil pag hinila, masasakal yung bata. So kailangan siyang i-CS. Ang pinakapaliwanag po kasi ng neurologist po talaga dun sa sakit niya. Kumbaga, dinescribe yung ugat po ng tao, ugat natin, as parang copper wire ng mga kuryente. So, yun siya.
Ang napipinsala po sa kanya, yung myelin po ang tinatawag. Ang pagkakadescribe po ng doktor nun is parang isipin mo yung kable ng kuryente, yung copper wire nun, nawawala. So hindi dumadalo yung nagpa-function ng maayos yung kuryente from one point to another. Nung nagpa-MRI po ako, nung kinausap ng neurologist yung mother ko po, ang sabi naman may possibility po talaga na bumalik yung sakit ko ng mga after 10 years, pag mga 30 years old na po ako, ganun. Hindi inasahan ng mag-asawa na ang 10 hanggang 30 taong palugit ng doktor bago bumalik ang sakit ni Paula ay agad na mangyayari 1 taon pa lamang ang nakalipas. Kasi mas grabe po yung atake niya ngayon eh. Nag-start po siya May 2020. Ang difference lang po nung ngayon sa yung dati, hindi po namin agad siya nadala sa ospital noon dahil sa COVID po. So inabot po ng 1 month. Kaya lang po namin siya nadala noon dahil nagsabi na po si Paula na 2 mata niya na po yung lumalabo. Kumbaga unti-unting nawawala. Kumbaga hindi niya po na po kami nakikita. Saka ang taas na po nung pamamanhid eh. Umabot na hanggang dibdib po eh. Dati kasi bewang lang. Sinasabi ko lang po talaga lagi, dagdagan po yung pananampalataya. Kasi pag nag-uusap po kami mag-asawa, lagi ko din sinasabi sa kanya. Kasi may mga pagkakataon po talaga umiiyak po siya. Gabi. Talagang hirap na ako, wala akong makita. Yung anak namin maliit, hindi niya maalagaan. Maraming binago ang pangyayaring ito sa kanilang buhay. Subalit hindi nito nabago ang kanilang sinumpaan. Ever since po ng atake na yon, talagang nanghina na po yung katawan niya. Nakakalakad siya, nakakagawa siya, pero malambot na po eh. Kumbaga, fragile na po siya nun eh. Daling mapagod. Nung inatake po siya, dun po siya napilitang mag-resign sa work po niya. So ako na lang po lahat sa bahay. So ang routine po namin sa maghapon, kasi nakakatheter nga po siya. Dahil nung nakaraan po kasi, tumaas, nag-spike up po yung creatinine niya. Normal level is 80, nag-420 po siya. Everyday, nagsisimula po siya sa umaga, didorin ko po yung catheter niya, tapos papalitan ko po siya ng diaper, tapos work na ako. Tapos yung gamot niya, kasi nakakagalaw naman po siya eh, so may lamesa doon sa gilid niya. Lahat po ng kailangan niya, ilalagay ko doon. Tapos may buzzer din po doon, pag pipindutin niya, pag wala pa yung kasama namin sa bahay, ako po yung pupunta. So yun po, palit diaper, tapos pagkain, tapos masahe ng paa, kasi minamasahe po yung paa niya eh. Yun po yung bili ng doktor. Tapos yun, tanghalian, tapos doon ulit ng siyempre yakap-yakap. Yun yung niya eh, ang yakapin ko siya every now and then. Then kumuha din po kami ng urologist saka nephrologist para po i-monitor po yung kidneys naman po niya. Bilang tao, minsan ay napanghihinaan rin ng loob si Paula dahil sa kanyang kalagayan. Kasi nakafocus po ako dun sa sakit ko, parang nade-depress po ako na hindi ko akalaing babalik siya. Hanggang sa, ayun po, minsan na-frustrate po ako. Andun siya, hindi niya ako iniwan. Kahit na minsan, parang ayaw ko na rin sa kanya kasi nagbabago yung hormones ko sa katawan. Parang may mood swings. Opo, yung mga mood swings ko. Minsan ayaw niya ako makita, maghapon. Minsan gusto ko na lang mapag-isa. Masakit po, mahirap po. Kasi wala ka pong magawa eh. Yung anak namin maliit, hindi niya maalagaan. Lagi ko pong sinasabi na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Siguro kasi wala nang susubukin ng Diyos sa ibang aspeto ng buhay natin eh. Baga dito tayo susubukin. Bagamat dumaraan sina kapatid na Paula at kapatid na Mark sa pagsubok, ay ramdam naman nila ang tulong at awa ng Panginoong Diyos. Sinasabi ko din po kay Paula noon eh, thankful pa tayo kasi kahit may sakit ka, na ibibigay pa lahat ng pangangailangan mo. Kumbaga, naaalagaan kita, nakakuha tayo ng katuwang na mag-aalaga sa'yo, nabibili lahat ng pangangailangan mo. Gamot, di ka nagkukulang sa gamot. Sa ganitong kalagayan,
ang Panginoong Diyos ang kanilang naging sandalan. Ang sumpaan nila sa harap ng Panginoong Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa ay kanilang pinatunayan. Hindi tayo susuko, lalaban tayo. Gabi-gabi po kami nagpapanata tuwing alas 9. Tuloy-tuloy po, walang tigil. Pag umiiyak po siya, yun talaga yung sinasabi ko na kung loloobin ng Ama na wag naman sana na ganito na tayo kahit gaano katagal. Kung di ka makakita, ako yung magiging mata mo. Yun yung sinasabi ko sa kanya, ako yung aalalay sa'yo. Ang hiling ko lang, tulungan mo din ako. Hindi lamang kay kapatid na Paula mayroong pananagutan si kapatid na Mark, kundi higit sa lahat, mayroon siyang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na sinumpaan sa Panginoong Diyos. Ako, iniiwan ko po yung misis ko sa bahay pag tumutupad po ako. Nagdadalaw, ganun din po. Sa tupad ko po kasi linggo ng hapon. So yun po, basta tupad, pulong, ano naman po kami. Sinasabi ko lang sa kanya, may tupad ako, may kailangan ka ba? Basta bago po ako malis ng bahay, lahat ng kailangan niya, aayusin ko na po. Bibigay ko na po lahat. Ito nga po yung pinaka malaking biyaya po na pumapasok. Ang ano ko po dyan, kada tupad, biyayang pumapasok po sa sambahayan ko. Kumbaga, pag pupunta po akong kapilya, pag uwi ko, may dala po akong biyaya. Kasi kinikita naman po ng Diyos lahat ng ginagawa po natin eh. Kumbaga, mas masarap nga pong tumupad na may pinagdadaanan ka. Kumbaga kasi, nagtatanggi ka ng sarili mo eh, nagsasakit ka eh. Lagi pong nababanggit ng Ka Eduardo at ating tagapamahala na yung malalakas niya pong katuwang ng mga itungkulin. Kahit na dumadaan sa mga matitindi mga pagsubok, mga suliranin, nagsusumika pa din po tumupad. Malaki po naging tulong po ng mga pagtupad at mga gampanin po sa iglesia sa pagpapatibay po ng aming mga pananampalatayang mag-asawa. Kumbaga, sa mga pagtupad, lalo na po sa mga pagsamba, mga nakakapakinig po ng mga salita ng Diyos na nagpapalakas po sa amin. Kasi yung mga leksyon po eh, kumbaga may mga pagkakataon na nanghihina po talaga, hindi maiwasan. Kumbaga, umiiyak, nahihirapan. Sa leksyon po ng pagsamba, nasasagot po yung mga ano namin. Kumbaga, ito. Kumbaga, naiisip ka na linggo-linggo, kada leksyon, naaayon po sa pinagdadaanan po namin. Hindi man directly, pero may kumbaga nakalink. Kaya, kumbaga, ang Diyos po talaga nandyan eh. Kumbaga, damang-dama mo na tinutulungan ka. Maging si kapatid na Paula ay nagawa ring makatupad ng kanyang tungkulin. Sa kasalukuyan ay nagtuturo ang mag-asawa sa Christian Family Organization Choir sa Marikina. Pinapagpapasalamat ko po talaga sa Diyos sa panahon ngayon na kahit ganitong buhay, may pandemya, may sakit, ay nakakapanatili pa po sa tungkulin. Ngayon po, pinagkatiwalaan po na isa sa mga katuwang na nangunguna po sa kagawangan ng mga awit po sa aming lokal. Yun po talaga yung hanggang sa ngayon, ang buhay ko, kahit na may gantong sitwasyon sa buhay, ay nandun pa din, patuloy pa din po nakakatupad ng tungkulin namin mag-asawa. Si Paula nga po, kaya nung nagkaroon po ng CFO, tuwan-tuwa po siya. Kasi si Paula po dating yung Christian Family Organization Choral Group po sa lokal, nung dumating po sa amin yung billing, tuwan-tuwa po siya noon. Dahil si Paula po dati po siyang kalihim, saka pangalawang katiwala ko po. Natuwa po siya. Ang sabi po niya sa akin, makakatupad ulit siya ng tungkulin. Kumbaga kahit nasa bahay siya, yun ang matutuparan niya. Kaya po ginawa po namin yun. Gabi-gabi po kami nagpa-practice, mga 2 linggo na. Say your words and keep your wisdom calm what may. Doon po sa calm, huwag niyo mo masyadong bombahin mga kapatid kasi mangingibabaw po yung boses po ninyo doon. Kontrol lang po. Baka po pag naka-earphones po kayo, medyo masintonado. We want them to, baka biglang ganun. O kaya biglang tumaas. So, papakinggan po namin ni Kamark ulit. Of times when things don't happen. Yun po talaga, yun naman lang sa ginasabi po ng Ka Eduardo, yun po ang talagang layunin natin kaya tayo buhay. Baga paglingkuran ng Diyos. Ayun lang po yung kaaliwan namin sa buhay. Subalit nito lamang nakaraang bagyo
ay muling nasubok ang kahandaan ng mag-asawa na patunayang tapat sila sa kanilang sinumpaan. Tapos bandang alas 2 po siguro, alas 2 alauna, doon na po, baha na po sa labas. Tapos wala pa pong isang oras, pumasok na po sa bahay. Tapos inabot po yung second floor. Tapos bandang alas 9, alas 10, lapit na mabuting yung third floor. Kaya nanalangin po talaga kami noon. Yung oras na po yun. Tapos yun, yung awa ng Diyos, sumupa naman po yung ulan. Pero matagal po bago nawala yung baha. Yung mga ibang bahay po, yung mga ibang tao po dito, nasa bubong po sila, tanaw po namin. Parang nag-worry po ako kasi parang nire-ready ko na po yung sarili ko in case kailangan mag-evacuate. Kasi first time po yun nangyari sa amin. Yung talagang tumataas na po yung tubig. Nanalangin po kami, buong family po namin. Panalangin po kami ng panalangin. Tapos, yun po, biglang tumigil na lang po yung ulan. Ang paninindigan ko po ngayon talaga, ang Diyos nandyan. Kaya yung sinasabi po lagi ng ating tagapamahalang pangkalahatan na huwag kang manghihina kahit anong pagsubok dumating sa iyo. Kasi ang Diyos naglalaan ng mga pagpapala at mga biyaya sa pagsamba. Kasi sa madaling pagkakataon po ng buhay namin mag-asawa, dinidinig po niya panalangin namin. Higit pa sa hinihiling namin. Kaya po yung lagi sinasabi ng ating tagapamahala na ilagak ang pag-asa sa biyayang darating. Maipangangako ko po sa Diyos, kaya po sa mga pagpapanata at pananalangin po namin. Pagalingin man o hindi po ang asawa ko, hindi po kami aalis sa karapatan po namin. Kumbaga, sinasabi ko po sa kanya, Ama, hindi po kami nagbibilang ng hirap o sakit. Ang gusto lang po namin maglingkod po sa iyo, lalo na po asawa ko. Gusto po namin sabay kami pupunta sa kapilya, naka-uniforme, tumutupad ng tungkulin. Yun lang po, kasi yun lang po ang pinakakaaliwan namin sa buhay nito eh. Pag nasa kapilya po kami, limot namin lahat ng problema, magaan ang pakiramdam namin. Wala po kaming iniisip ng ibang suliranin. Basta tumutupad po kami ng tungkulin po namin. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Hindi ako nag-aalinlangan sa tungkulin mo. Karapatan kasama mo ko saan man. Magkatulong natin sasalungain anumang suliranin dumating, ang takbuhin na sa harap natin ay magkapiling nating tapusin. Pagkat sinumpaan ko sa Diyos na ikaw ay mamahalin lubos, mula nang tayo'y pagbukluhin, mga puso natin at damdamin. Pagkat sinumpaan ko sa Diyos